Natapos na ang palabas na Batang Quiapo at ngayon ay sisimulan na natin ang pagtalakay sa House of Lies. Para sa mga nais manood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming series, Explained PH Channel, at patuloy na suportahan kami. Maraming salamat! Ang katotohanan ay unti-unting lumilitaw kay Edward, ngunit hindi niya ito madaling matanggap. Sa simula, hinala lamang isang malamig na pakiramdam na nakabaon sa kanyang dibdib. Sa tuwing naiisip niya si Thea, tila may mali, tila may tinatago. At gabing iyon, nagbago ang lahat. Bigla niyang nakatagpo ang isa sa mga kaibigan ni Thea. Simpleng sandali na dapat ay walang kahulugan. Ngunit nang tanungin niya kung nasaan si Thea, bakit hindi sila magkasama, nabasag ang katahimikan. Malamig ang sagot ng kaibigan. Walang pag-aalinlangan. Hindi niya kasama si Thea. Hindi niya alam kung nasaan ito. Sa iglap na iyon, tumigil ang mundo ni Edward. Nanigas ang kanyang mga mata. Bumigat ang kanyang paghinga. At nagsimulang maglaro ang isip sa mga posibilidad na ayaw niyang paniwalaan. Mabilis niyang kinuha ang telepono. Tinawagan niya si Thea. Sa bawat ring, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Parang may sumisigaw sa loob niya. May mali? Sa wakas, sumagot si Thea. Ang kanyang tinig ay pilit na kalmado, kunwaring payapa, na para bang maayos ang lahat. Ngunit para kay Edward, sapat na iyon upang lalong lumalim ang hinala. Nang tanungin niya kung nasaan si Thea, napakabilis ng sagot, hindi natural. Isang kasinungalingan, nakabalot sa malambing na tinig. Sinabi niyang kasama niya ang isang kaibigan. Ngunit alam ni Edward. Alam niyang nagsisinungaling siya. Bawat salita'y parang patalim, paulit-ulit na tumatama sa pusong handa niyang ialay. Sa kabilang panig ng lungsod, hindi alam ni Edward magkasama sina Thea at Paulo. Malapit, lihim, balot ng init na hindi dapat umiral. Bawat tinginan ay puno ng tensyon, tukso, at kilig na hindi maitatanggi. Sa mga mata ni Paulo ay pagnanasa, pamilyar na damdamin. Na para bang hindi ito pagkakamali, hindi aksidente. Isa na itong araw-araw na lihim. Si Paulo, na minsang nag-alinlangan, ay lalo nang lumulubog sa lugar na hindi dapat. Sa bawat sandali, lalong tumitibay ang ugnayan nila ni Thea. Isang ugnayang hindi niya kailanman naramdaman kay Marge. At iyon ang nakakatakot sa kanya. Dahil sa tuwing kaharap niya si Marge, may kulang. Ang kanyang puso'y naghahanap ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Sa bawat ngiti, sa bawat pag-aaruga, iisang pangalan ang bumabalik, Thea. Unti-unti, nagiging bisyo na ni Paulo ang presensya ni Thea. Minsang nag-alinlangan, ngayon nilalamon ng ugnayang ipinagbabawal. Sa bawat sandali, lalong lumalalim ang kanilang koneksyon. Isang koneksyon na hindi niya kailanman naramdaman kay Marge. At ang katotohanang iyon ang bumabasag sa kanya. Dahil sa tuwing kaharap niya si Marge, may kulang. Sa bawat ngiti, sa bawat kilos, iisang pangalan ang bumabalik. Thea. Siya ang kanyang hanap. Siya ang kanyang pagnanasa. At ang katotohanang iyon ay unti-unting winawasak ang kanyang pagkatao. Samantala, si Edward ay nakikipaglaban sa sariling digmaan. Hindi lamang laban ng pag-ibig, kundi ng konsensya. Mabigat sa kanyang balikat ang mga utos ni Iris Costley. Kailangan niyang pumasok sa opisina at kunin ang mga file. Sa labas, tila simpleng gawain, ngunit para kay Edward isa itong bangungot, paulit-ulit na pagbabalik, walang takas. At sa bawat pagtatangka, laging naroon si Marge, parang anino, laging nakabantay. Sa bawat hakbang, bawat galaw sa loob ng opisina, ramdam niya ang mga mata ni Marge na nakatingin sa kanya. At sa tuwing nagtatagpo ang kanilang mga mata, katahimikan na puno ng tensyon ang bumabalot. Hindi basta-basta si Marge. Ang kanyang isip ay puno ng hinala. Ang kanyang puso'y ramdam na may mali. Hindi niya maipaliwanag, ngunit sapat na iyon upang magdulot ng pagdududa. At si Edward, sa bawat pagkakataon, napipilitang umiwas sa kanyang tingin.
pinipigilan ang sarili, nagtatago. At lalo lamang itong ikinagalit ni Iris Costley. Nabibigo ang kanyang plano, nauubos ang kanyang pasensya, at si Edward ang nasa gitna. Pinipilit, pinupunit, unti-unting nababasag. Sa loob ni Edward, takot, obligasyon, at pighati ng pag-ibig ang kumakain sa kanya. Lahat ay unti-unting dumudulas sa kanyang mga kamay. At sa gitna ng labang ito, walang nakakaalam kung hanggang kailan mananatiling nakatago ang katotohanan. Kailan sasabog ang mga lihim? Kailan haharapin ni Edward ang buong katotohanan ng relasyon ni Thea at Paulo? At kailan mapipilitang pumili si Paulo, ang bisyong ugnayan o ang tamang daan? Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na basta kawalan ng salita. Isa na itong mabigat na kawalan, nakakasakal, nakakapigil, puno ng damdaming hindi mabigkas. Isang katotohanang handa ng sumabog kapag nabunyag. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Habang nilulunod si Edward ng hinala, isang desisyon ng tahimik na lumalapit sa dilim. Isang hakbang na magpapabilis sa pagbagsak ng lahat. Sa kabilang panig, hindi nakita ni Thea na bawat sandali kasama si Paulo ay lalo siyang hinihila sa puntong wala ng balikan. Hindi na pwedeng ganito. Mahina ngunit mabigat ang tinig ni Paulo. Saglit na tumigil ang kanilang mundo. Tumingin si Thea, takot, gulat, at isang damdaming hindi niya maipaliwanag ang naghalo sa kanyang mga mata. Paulo, matagal na tayong ganito. Mas lalo pang bumigat ang mga salita ni Thea sa dibdib ni Paulo. Alam niyang tama siya. Hindi na ito bago. Hindi na ito pagkakamali na madaling itama. Isa na itong lihim na relasyon, matagal nang nabubuhay sa likod ng kanilang mga halakhak. Ngunit iginiit pa rin ni Paulo. Mali ito. Hindi niya inalis ang tingin kay Thea. Alam niyang mali, ngunit bakit hindi siya makawala? Sa tuwing susubukan niyang lumayo, lalo siyang hinihila ni Thea. Hindi umurong si Thea. Sa halip, lumapit pa siya. Parang sinusubok ang hangganan, parang hinahamon ang tadhana. At sa sandaling iyon, gumuho ang distansya sa pagitan nila. Hindi sa salita, hindi sa paliwanag, kundi sa katahimikan na mas malakas kaysa anumang sigaw. Kung talagang mali, bakit hindi tayo tumitigil? Hamon ni Thea. Mabigat ang tanong, ngunit walang gustong sumagot. Dahil alam nilang pareho ang katotohanan. Hindi sila tumitigil dahil ayaw nila. At sa sandaling iyon, tuluyang nabasag ang pagitan nila. Hindi sa salita, kundi sa katahimikan, mas matindi kaysa anumang iyak. Samantala, hindi na mapakali si Edward. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang telepono, naririnig ang tinig ni Thea sa kanyang isip. Isang pakiramdam ang malinaw sa loob niya. May mali. At hindi na ito basta hinala. Kailangan niya ng katotohanan. Mabilis siyang tumayo, determinado na hanapin si Thea. Ngunit biglang tumunog ang telepono. Sa screen, lumitaw ang pangalan, Costley. Nanlamig ang kanyang dugo. Mabagal niyang sinagot. Mula sa kabilang linya, malamig, kontrolado, nakakatakot ang tinig. Edward, nasaan ka? Pumikit si Edward. Pilit na pinatatag ang sarili. Papunta na, sir, kasinungalingan niya. Isa na namang sugat sa kanyang konsensya. Lalong tumalim ang tinig ni Costley. Siguraduhin mong matapos mo ang trabaho. Ubos na ang pasensya ko. Sa sandaling iyon, lalo pang bumigat ang mundo ni Edward. Takot, obligasyon, at pighati ng pag-ibig ang sabay-sabay na pumipiga sa kanya. Nanginig ang kanyang tinig, bago pa siya makapagsalita, naputol ang linya. Bumagsak ang katahimikan, mabigat, nakakasakal. Nasa harap niya ngayon ang dalawang laban, ang katotohanan ng relasyon ni Thea at Paulo, at ang nakakapinsalang utos ni S. Costley. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Edward na baka hindi niya kayanin ang lahat. Samantala, sa opisina, tahimik na nakaupo si Marge. Matatalim ang kanyang mga mata, naghahanap ng pagkakamali. Sa harap niya, isang file na hindi dapat niyang makita.
ngunit dahan-dahan niya itong binuksan. Sa bawat pahina, nagbago ang kanyang ekspresyon, unay pagkalito, sunod di pagkagulat, at sa huli takot. Imposible, bulong niya, dahil sa wakas, hawak na niya ang isang piraso ng katotohanan. At kapag nabuo ang lahat ng piraso, wala nang makakapigil. Mabilis na lumabas si Edward, determinado na hanapin si Thea. Sina Thea at Paulo, lalo pang lumulubog sa kasalanan. Si Marge, unti-unting binubuo ang mga piraso ng katotohanan. At ang kanilang mga mundo'y mabilis na tumutungo sa banggaan. Isang sagupaan na wala ni isa sa kanila ang handa. Sa hangin, nananatili ang isang tanong, kapag tuluyang nabunyag ang lahat, sino ang unang bibigay? Si Edward, si Thea, si Paulo, o si Marge? O silang lahat ng sabay-sabay? Dahan-dahan, lumulubog sa dilim ang buhay ni na Paulo at Thea. At sa dilim na iyon, lalo pang naging mapanganib ang kanilang laro ng damdamin. Bawat sandali, parang nawawala ang mundo. Wala nang tama o mali. Wala na silang pakialam kung sino ang masasaktan, kung sino ang mababasag. Ang mahalaga lamang ay ang init ng pagtataksil, ang kilig ng ipinagbabawal, ang tindi ng pagtakas sa realidad. Si Paulo, na minsang responsabling asawa, ay unti-unting naglalaho. Sa tuwing tinitingnan niya si Thea, naglalagablab ang apoy sa kanyang mga mata. Hindi lamang pagnanasa, kundi apoy na nilalamon ang kanyang konsensya. Apoy na hindi na mapapatay. At si Thea, na minsang nag-alinlangan, ay nahuhulog na rin sa parehong bitag. Sa likod ng kanyang ngiti ay nakatago ang pagkakasala, ang takot. Ngunit sa bawat sandali, pinipili niyang lumubog pa sa kasalanan. Lalong dumadalas ang kanilang mga tagpo. Mas walang takot, mas walang pakundangan. Parang laro, larong alam nilang may kapalit, ngunit hindi nila kayang itigil. Larong unti-unting sumusunog sa kanila. At sa larong iyon, nakalimutan nila ang pinakamahalagang tao, ang kanilang pamilya. Walang kamalay-malay na guguho na ang kanilang mundo. Ngunit hindi bulag si Regina. Nakita niya ang lahat, ang mga galaw, ang mga pattern, ang panganib. Kaya binalaan niya si Marge, hindi lang payo, kundi babala, tahimik, ngunit matalim, mabigat at nakakatakot. Ipinaliwanag niya na ang ugali ni Paulo ay hindi natatangi. Isang lalaking hindi makontento sa tahanan, laging naghahanap sa labas. Sa katahimikan ng gabi, unti-unting bumigat ang lahat. Tahimik na nakinig si Marge, bawat salita'y parang patalim na tumatama sa kanyang dibdib. Gusto niyang itanggi, natatakot siya. Ngunit sa kaibuturan, isang tanong ang lumitaw, nagiging katulad na ba siya ng kanyang ama? May mga damdaming itinatago na balang araw ay sisira sa lahat? Samantala, nanatiling tahimik si Greg. Ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi basta-basta. Sa bawat tingin, lalo na kapag nakikita niya ang ina ni Marge, may unti-unting nabubuo. Nakatago, hindi palantad, ngunit sapat upang magdulot ng pangamba. Dahil kapag sumabog ang damdaming iyon, isa na namang komplikasyon ang madaragdag sa magulong buhay nila. At sa paligid ng pamilyang Torre, kumalat ang mga lihim, kasinungalingan, at ipinagbabawal na damdamin. Isang mundong unti-unting nilalamon ng kasalanan at pagbagsak. Paulo, Thea, Regina, Marge, at Greg, 5 tao. Bawat isa'y may sariling laban. Bawat isa'y may dalang lihim. Bawat isa'y gumagawa ng mga pasyang hindi na nila matatakasan. Ngunit nananatiling tanong, hanggang saan sila dadalhin ng mga pasyang iyon? Sa katahimikan ng gabi, habang walang ibang naroroon, bumigat ang katotohanan sa kanilang isipan. Bawat kasalanan ay may kapalit. Bawat lihim ay may wakas. Ngunit pinipikit nila ang mga mata. Kumakapit sa kasinungalingan, naglalakad sa landas na patungo lamang sa pagkawasak. Habang lumalalim ang kanilang damdamin, lalo ring lumalalim ang mga sugat na hindi nakikita. Isang katotohanan ang naging malinaw.
Hindi na tanong kung darating ang kaparusahan, kundi kailan sasabog ang lahat. At kapag dumating ang sandaling iyon, sino ang unang bibigay? Si Edward? Si Thea? Si Paulo? Si Marge? O silang lahat ng sabay-sabay? Mabigat ang hangin ng gabi, para bang naghihintay ng pagsabog. Mag-isa si Paulo sa isang sulok, tahimik. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mga sandali kasama si Thea, mga halik, mga tagpong lihim. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya hindi lamang init kundi takot. Paano kung mabunyag ang lahat? Paano kung mawala ang lahat? Ngunit biglang kumislap ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Thea. Miss Nakita. Tatlong simpleng salita, ngunit sapat upang muling sindihan ang apoy sa kanyang dibdib. Nawala ang takot, napalitan ng pagnanasa. At muli silang nahulog, hindi tumitigil. Si Thea, nakatayo sa harap ng salamin. Tinitigan ang sariling mga matang puno ng lungkot, ngunit mas matibay sa pagnanasa. Ipinatong niya ang kamay sa kanyang dibdib. Pilit na pinapakalma ang tibok ng puso. Hanggang kailan? Pulong niya, ngunit walang sagot. Dahil sa kaibuturan, ayaw niyang matapos. Sa ibang dako, hindi makatulog si Marge. Paulit-ulit na umuukit sa kanyang isip ang mga salita ni Regina. Nagiging katulad ka ba ng iyong ama? Bawat salita'y sugat. Itinatanggi niya, kinatatakutan niya. Ngunit ang mga lumang damdaming matagal na niyang itinaboy ay muling bumalik. Mas malinaw, mas mapanganib. Si Regina, gising pa rin. Nakatayo sa tabi ng bintana, nakatitig sa dilim. Ramdam niyang may paparating at hindi ito maganda. Hindi pa huli, bulong niya. Ngunit kahit siya, hindi sigurado. Si Greg, tahimik na nakaupo, hawak ang isang larawan. Larawan ni Regina. Dahan-dahan niya itong hinaplos. Hindi dapat, wika niya. Ngunit hindi niya maitanggi. Sa bawat araw, lalo pang lumalalim ang damdaming hindi dapat umiral. Gabing iyon, 5 pusong magulo, 5 buhay na unti-unting naliligaw. Bawat isa'y nilulunod ng sariling lihim. At unti-unting nabubuo ang isang katotohanan. Hindi na ito basta pagtataksil, hindi na ito basta tukso. Isa na itong unos. At ang unos na iyon ay malapit nang dumating. Pagsapit ng umaga. May lihim na mabubunyag, may pagkakamaling malalantad, at may pusong mababasag. Dahil sa mundong ito, walang lihim na nananatiling nakatago. At kapag lumabas ang katotohanan, wala nang takas, kundi harapin ito. At mula roon magsisimula ang tunay na pagbagsak. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.